Hello mga kaibigan! Welcome back ulit sa ating channel. So, nandito naman po tayo at nagbabalik para sa panibagong video at panibagong kaalaman. So, bago po tayo magsimula, kamusta po ang lahat? Kamusta po ang inyong bagong taon? Sisimulan na naman po natin ang bagong taon para sa pagbabahagi ng tungkol na naman po ito sa mga halaman, but this time, mga indoor plants na babagay naman o raakma sa bawat silid ng ating tahanan. So kung gusto mong malaman, magpatuloy lamang sa panonood. Ang mga halaman ay nagpapabuti sa mga kondisyon at konsentrasyon habang binabawasan ng stress. Ang ilan naman ay naglilinis ng hangin. Alamin kung aling mga houseplant ang pinakamahusay na akma para sa bawat silid ng tahanan. Number 1, Chinese Evergreen para sa guest room. Ang mga variegated na dahon nito ay nakawin ng spotlight gamit ang Chinese Evergreen or Aglaonema. Ang variety na ito ay Emerald Beauty. Tulad ng lahat ng mga Chinese Evergreens, mayroon itong bulletproof na personality na ginagawang mahusay para sa isang silid tulugan na panauhin kung saan hindi mo alalahanin na diligan ito ng madalas. Ang Chinese Evergreen na isang mabagal na lumalagong halaman na maayos na umaangkop sa isang mesa sa tabi ng kama. Gawin itong iyong go-to-go na houseplant para sa mababa sa katamtamang mga setting ng ilaw. Ang mga nagtatanim sa Costa Farms ay nagmumungkahi ng pag-aabono ng 1 beses o 2 beses sa tagsibol at tag-init sa panahon ng aktibong paglaki ng halamang ito. Second, ang money tree para sa family room. Ang mga halamang ito ay madaling paraan upang ma-adjust ang iyong panloob ng mga puwang sa isang budget. Ang ilang mga halaman ang naghahatid tulad ng puno ng pera, karaniwang ipinagbibili ang mga nakatrintas na trunks. Ang kagandahang tropical na ito ay sinasabing magdadala ng swerte at kapalaran na ginagawang perpektong pagpipilian para sa family room. Ang halaman na ito ay pinakamahusay na lumalaki sa maliwanag na ilaw na mahanap mo malapit sa isang silangan o nakaharap sa timog na bintana. Tandaan lamang na ikutin ang halamang ito lingguhan para sa pantay na paglaki. Gusto nito ang lupa na mamasa-masa na bahagi. Kaya kung may posibilidad kang ma-overwater ang mga halaman, maaari itong maging winner para sa iyo. Upang mapangalagaan ang isang maayos na trinintas, i-snip ang anumang mga shoot na lilitaw kasama ang mga trunks. Sunod ang dosina para sa home office. Ang mga houseplants sa iyong tanggapan sa bahay ay kinakailangan sapagkat tinutulungan kanila na makapag-isip ng mabuti at makapag-focus. Kahit na ang amoy ng basa-basang lupa ay maaring mapalakas ang iyong kalooban at mabawasan ang stress. Ang puno ng dragon ng Madagascar ay isang home purifying houseplant at madaling umaangkop sa anumang dekorasyon sa tanggapan sa bahay. Nag-aalok din ito ng mga birding dahon na may gilid na kulay rosas o pula at maraming nalalaman. Pinakamahusay na lumalaki sa maliwanag na ilaw, bagaman ang mga makukulay na gilid ng dahon ay maaring mawala sa berde. Bagaman pinahihintulutan ng matigas na halaman na ito ang tuyong lupa, ay minumungkahi ng mga eksperto ang pagtutubig kapag ang tuktok ng pulgada ng lupa ay tuyo. Ang mga tip ng kayumanggi na dahon ay karaniwang nagpapaywatig ng mababang kahalumigmigan. Rex Vigonias para sa silid kainan. Ang mga eleganteng halamang ito ay angkop sa kapaligiran ng isang traditional or casual na sisilid kainan. Ang halaman ay mga gawi patungo sa maikling bahagi. Ginagawa itong isang perpektong pandagdag sa isang mesa o sideboard. Ang average na maliwanag na ilaw ay pinapanatili ang makulay na mga dahon na pinakamahusay na pagtingin nito. At palagi mong maililipat ang mga halamang ito mula sa window ledge to serving table para sa isang buhay na sentro. Si Rex Vigonia ay madaling sumuko sa pag-overwatering, kaya naman inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihin ang lupa sa tuyong bahagi upang maiwasan ang isyung iyon. Sa halip, tubigan kapag ang lupa ay tuyo na, maghintay ng 1 pang araw bago painumin ang mga halaman. Orchids para sa sala. Malaki, pangmatagalang mga bulaklak ang ginagawa ng mga orchids ng isang premyo para sa anumang silid ng bahay. Ngunit talagang lumiliwanag ito sa isang sala kung saan maaari kang magpahinga at lasapin ang kagandahan. Ang mga ito ay tamang sukat para sa isang tabletop. Sa dulo,
coffee table, console at iba pa. Ang mga orchids ay nangangailangan ng maliwanag na ilaw at pinakamahusay na tumutubo malapit sa isang bintana na nakaharap sa timog o silangan. Inaasam nila ang kahalumigmigan kaya't magandang ideya na palaguin sila sa isang humidity tray or dalhin sila sa banyo kapag naliligo ka. Ang number 1 problema sa mga orchids ay ang overwatering, kaya naman iwasan ito sa pamamagitan ng hindi pagpayag sa isang orchids na umupo sa tubig. Tanggalin ang laman ng saucer sa paagusan pagkatapos ng pagtutubig. Croton para sa foil. Lumilikha ng isang masayang pagpasok sa isang tropical punch ng mga makukuling na dahon. Ang croton ay nagsisimula ng isang buong taon ng pagpapakita ng mga dahon sa energizing shades. Kabilang dito ang berde, ginto, pula at rosas. Naghahain din ang halamang ito ng pinakamatibay na kulay kapag nakatanggap sila ng maliwanag na ilaw. Ang iba't ibang mga croton variety ay naglalahad ng mga dahon na may iba't ibang mga hugis mula sa manipis at strappy, malawak, kaskiring or baluktot. Iminumungkahi din ng mga growers sa Costa Farms na lagyan ng pataba ang croton sa panahon ng mga pinakamalakas nitong lumalagong panahon. Ito ay sa tagsibol at tag-init. Ang natitirang taon, laktawan ng pataba. Tubigan kapag ang lupa ay tuyo na kapag hinawakan. Thanksgiving cactus para sa isang estante. Ang maliit na paso ng halaman na walang likalig. Ito ay madaling magkasya sa mga estante sa anumang silid ng bahay na nagdaragdag ng isang sizzling spot ng kulay. Karamihan sa holiday cacti ay come fully budded. Pumili ng isang halaman na may kahit isang bukas na pamumulaklak upang makuha mo ang kulay na gusto mo. Kapag natapos na ang pagpapakita ng bulaklak, ilipat naman ito sa isang bintana na may daluyan hanggang sa maliwanag na ilaw para sa kanyang pinakamahusay na paglago at mga pamumulaklak sa hinaharap. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito isang tunay drought-loving na cactus. Kaya siguraduhing diligan ito kapag ang lupa ay naramdaman na tuyo na kapag hinawakan mo. At ang panghuli, ang anthurium para sa kusina. Ang mga nakapasong halamang ito ay nagdudulot ng kagandahan sa iyong mga puwang sa loob na bumubuo ng mabuting benepisyo along the way. Ang tropical bloomer na ito ay ang anthurium, isang southern of the border gem na may isang madaling lumalaki na personalidad. Mahusay na pagpipilian para sa isang kusina, kung saan makakatulong itong alisin ang mga panloob na pollutant. Inirerekomenda rin ng mga eksperto ng halaman na bigyan ito ng isang maliwanag na bintana para sa pinakamaraming pamumulaklak. O kung hindi naman, ang medium light ay magbubunga ng malusog na berdeng dahon ngunit may mas kaunting mga bulaklak. So, yan lamang po ang iilan sa mga halaman na akma sa bawat silid ng ating tahanan. Alam kong marami pa kayong pwedeng pagpilian, pero pinili lang naman natin ang 8 para ibahagi sa inyo. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging